Ito ang kasaysayan ng isa sa pinakamagandang artista sa Pilipinas na nakapangasawa ng isang pogi at bigating politiko. Ngunit sa likod ng mala fairy tale nilang kasal ay puro pananakit umano ang dinanas niya sa kanyang asawa na si Mayor Rodolfo Fariñas. Totoo bang pilit siyang pinagagamit ng ipinagbabawal na bisyo at itinatali bago makipaglaban sa bakit gusto niyang magbuntis taon-taon? Nasaan na kaya ang sinasabing videotape na naglalaman ng ebidensya na ibibigay sana niya kay Pangulong Arroyo? Kilalanin natin si Maria Teresa Carlson. Tara, alamin natin sa history. Disclaimer: lahat ng aming babanggitin sa video na ito ay makikita at mababasa rin sa iba't ibang online sites at articles. Panimula, si Maria Teresa Herodias Carlson ay ipinanganak noong ika-15 ng Oktubre 1963 sa Manila pero pinalaki siya sa San Francisco, California, USA. Ang kanyang ama ay isang Californian at ang kanyang ina naman ay isang Filipina na tubong Guimba, Nueva Ecija. Taong 1979, sa edad na 16 na taong gulang, ay nagbakasyon ang kanyang pamilya sa Pilipinas at dahil nagustuhan niya dito, ay nagdesisyon na siyang dito na manirahan. Sumali siya sa Miss Young Philippines at naiuwi niya ang corona. Siya din ang nagsilbi bilang kinatawan ng Pilipinas sa Miss Young International na ginanap sa Japan. Sa isang interview sa kanya noong taong 1982 ng tabloid magazine na Mr. and Miss Magazine ay sinabi niya, noon pa man ay pangarap na niyang maging isang beauty queen, isang bagay na nakamit niya nang hirangin siya bilang Miss Young Philippines. Pagpasok sa showbiz, ang kanyang pagkapanalo sa pageant ang nagbukas ng pinto para sa kanyang pagpasok sa showbiz. Bukod sa pagiging maganda, may laman ang kanyang mga sinasabi. Mabilis din siyang mag-isip at magaling magpatawa. Dahil dito, ay agad na nakuha ni Maria Teresa ang atensyon ng industriya ng showbiz at agad siyang na-cast sa TV sitcom na Chicks to Chicks na umere sa telebisyon sa ilalim ng IBC taong 1979 hanggang 1987. Dito siya nakilala sa kanyang linya na Si Ikaw, Si Ako. Isa siya sa mga naunang Filipino-American na sumikat kahit pa barok ang kanyang pagtatagalog. Dito ay ginampanan niya ang karakter ni Marites, isang maganda ngunit hindi katalinuhang damsel in distress. Naging matagumpay ang palabas, ngunit habang karamihan ng mga kalalakihang manonood ay natatawa dito, medyo naiinsulto naman ang ibang kababaihang manonood dahil sa representasyon ng mga babae sa palabas. Kasama ni Maria Teresa sa palabas na ito ang ilang batikang mga aktor at aktres gaya ni Nova Villa, Freddie Webb, Carmy Martin at marami pang iba. Bukod sa telebisyon ay agad din nakuha para sa pelikula si Maria Teresa. Hunyo 1980 ay naikast siya sa pelikulang 6 Million Centavo Man kung saan lead role si Chiquito. Ito ay isang parody ng pelikula mula Estados Unidos na $6 Million Man. Disyembre 1980 naman ay pinagbidahan ni Maria Teresa ang pelikulang Wonder Woman Si Ako na isang spoof ng Wonder Woman TV series noong 1976. Sinundan pa ito ng Si Ako at ang Tres Mosquiteros kung saan nakasama niya ang comedy trio na sina Tito Vic at Joey. Sa kanyang maikling panahon sa industriya ay nakagawa lamang siya ng 9 na pelikula at napabilang sa isang sitcom, Pag-ibig. Taong 1982, nakilala ni Maria Teresa ang kanyang magiging future husband na nooy baguhang mayor ng lungsod ng Lawag sa lalawigan ng Ilocos Norte na si Mayor Rodolfo Fariñas. Sa panahong ito ay 19 na taong gulang lamang si Maria Teresa at si Mayor Fariñas naman ay 32 taong gulang na. Ang co-star ni Maria Teresa sa Chicks to Chicks na si Freddie Webb ang nagpakilala sa dalawa. Isang araw ay makikipaglaro ng basketball sa luwag si Freddie sa kanyang matagal ng kaibigan na si Fariñas at inayang manood si Maria Teresa. Aniya, "It was by accident. We were going to play basketball in Lawag. I called up Marites and asked her if she wanted to watch. She wasn't doing anything so she agreed." Ngunit sino nga ba si Mayor Rodolfo Fariñas? Si Rodolfo Castro Fariñas alias Rudy ay ipinanganak noong ika-5 ng Setyembre 1951 sa Manila. Ikalawa siya sa 6 na magkakapatid. Ang kanyang ama na si Federico Luna Fariñas at ina na si Remedios Castro Fariñas ang nagmamay-ari ng matagumpay na bus company na Fariñas Transit.
Si Rudy ay isang consistent honor student mula elementarya hanggang high school, namumukod tangi sa talino at madalas na pinipili upang magpartisipa sa iba't ibang academic at sports competition. Nasungkit niya ang parangal na second honor at salutatorian sa kanyang graduation ng parehong elementarya at high school. Maaaring hindi niya nasungkit ang valedictorian dahil sa kanyang pagiging pilyo. Nakakuha siya ng Bachelor of Arts degree sa Ateneo de Manila University taong 1971. Pagka-graduate ay naisip niyang ipagpatuloy na lang ang negosyo ng kanilang pamilya. Ngunit ang strikto niyang ama ay ipinag-utos na siya ay kumuha ng law, na siya namang ginawa ni Rudy. Kumuha siya ng kursong law sa Ateneo de Manila Law School at nakagraduate taong 1978. Habang nag-aaral sa kolehiyo ay nilarawan siya bilang isang spoiled brat, gwapo at magarang binata na nagmamaneho ng mga magagarang sasakyan. Nakikipag-date sa iba't ibang babae at palaging nagpa-party. 7 taon bago niya natapos ang law dahil sa kanyang kapilyuhan. Lumampas ang kanyang pagka-cutting classes sa pinapayagang bilang ng eskwelahan, ngunit hindi siya mapatalsik dahil naitatop niya ang kanyang mga exam. 3 taon siyang nanatili sa 3rd year dahil di umuno sa dean ng eskwelahan na si Father Joaquin Bernas, na nagmungkahi sa kanya na lumipat sa San Beda. Anya, "He gave me a hard time. He wanted me to move to San Beda. He told me, you're making a mockery of our standards here." Ipinagmamayabang din niya sa kanyang mga kaklase na nobya niya ang sikat na sexy actress na si Vivian Velez. Dinadala pa niya ito paminsan sa klase upang madistract ang mga propesor at mapasaya ang kanyang mga kaklase. Ngunit ang mas nangibabaw sa lahat ay ang Betamax tape na naglalaman di umano ng pribadong pakikipaglaban ni Rudy at Vivian sa Nang makatapos sa wakas taong 1978 ay agad na kumuha ng bar exam si Rudy Fariñas. Isa siya sa 2 law graduate ng Ateneo na napabilang sa top 10. Nakuha niya ang top 8 na may total grade ng 89.90%. Nagsimula ang kanyang karera sa politika nang tumakbo siya bilang mayor ng Lawag at Maihalal noong ika-30 ng Enero 1980. Sa edad na 28 ay napasama siya sa listahan ng mga pinakabatang naihalal bilang mayor sa Pilipinas. Minahal ng mga taga-Lawag ang bata at gwapong mayor hindi dahil sa pisikal niyang anyo, ngunit sa pagbabago na kanyang naiambag. Sa ilalim ng kanyang pamumuno ay nagkaroon ng malaki at makabuluhang pagbabago sa lungsod. Mas dumami ang proyekto pang infrastruktura. Mas binantayan ang pangangasiwa ng lokal na gobyerno na nagresulta sa makabuluhang pagtaas ng mga kita nito at naging istrikto ang pag-iimplementa ng batas sa kanyang Discipline and Order campaign. Noon ay wala kang makikitang street sweeper sa Lawag, ngunit kahit maliit na kalat gaya ng upos ng sigarilyo ay wala kang makikita. Disiplinado ang mga tao na linisin ang sarili nilang lugar at wala kang makikitang umiikot na pulis na mataba. Malusog at maayos ang mga pangangatawan nito at disiplinado din. 1982, nang makilala niya si Maria Teresa, agad silang nahulog sa isa't isa at sa sumunod na taon ay nagdesisyon ng magsama. Nanirahan si Maria Teresa sa bahay ni Fariñas sa Lawag bago nagpakasal sa Las Vegas at muling nagpakasal sa isang simbahan sa Lawag. Sa panahong ito ay mayroon ng naunang 2 anak si Fariñas sa longtime girlfriend niyang si Janet Murph, isang babae at isang lalaki. Sila naman ni Maria Teresa ay mabibiyayaan ng 6 na anak, 1 babae at 5 lalaki. Sa mga sumunod na eleksyon ay ginamit ni Rudy si Maria Teresa sa kanyang mga kampanya sa politika. Tinawag niyang YT si Maria Teresa sa harap ng mga Ilocanong manonood na tuwing makikita siya ay nabibighani sa kanyang kagandahan at personalidad. Mahirap ang kampanya, nakakapagod at nais ni Rudy na makover ang mas malaking area. Napansin ng dating reporter para sa Manila Chronicles na si Sheila Coronel ang isang insidente kung saan nasaksihan niya ang senaryo ng pangangampanya ni Rudy gamit si Maria Teresa. Mainipin umano si Fariñas. Anya, Fariñas was impatient. "Faster, Whitey," he hollered at her, shouting in Ilocano for everyone to hear. "Or else I'll dump you." Nakangiti pa rin umano na lalabas sa entablado si Maria Teresa para sa mga manonood na humahanga sa kanyang kagandahan at personalidad kada magpapakita siya. Ngunit pagdating sa loob ng sasakyan ay nananahimik ito, may pagtatampo at kalungkutan sa muka.
mabilis siyang mapagod at makakaramdam ng palpitations dahil mayroon siyang kondisyon sa buto na scoliosis at ilan sa mga buto ay tumidiin malapit sa kanyang puso. Si Fariñas naman ay mas nakilala pa sa buong Pilipinas taong 1986 sa panahon ng EDSA Revolution, kung saan nagrally sa kanyang likuran ang mga mamamayan ng Lawag upang ibasura ang anumang pagsisikap ng Administrasyong Aquino na palitan siya bilang mayor ng lungsod. Taong 1988, sa kanyang pagtakbo bilang governor ng Ilocos Norte ay nanalo si Fariñas via landslide at muli siyang nanalo at naihalal noong taong 1992 at 1995. 10 taon siyang nagsilbi bilang governor at puro positibo ang nagsasabi ng kanyang mga nasasakupan sa kanya. Aktibo siyang nagpapartisipa sa mga rescue operations sa tuwing tatamaan ng kalamidad ang probinsya sa kanyang programang Rang IT Barangay, kung saan inilapit niya ang lokal na pamahalaan at ang mga mamamayan nito sa pamamagitan ng personal na paglalapit ng mga programa at serbisyo ng gobyerno sa mga tao kahit sa malalayo at liblib na parte ng lugar. Pinangunahan ni Fariñas bilang governor ang pagsulong ng edukasyon, kalusugan, agrikultura, palakasan o sports, turismo at peace and order sa pamamagitan ng paglikha ng Department of Public Safety na tumutugon sa mga medical emergencies. Nagpatayo din siya ng mga ospital, arena at Olympic-size na swimming pool at iba pang infrastruktura sa iba't ibang bahagi ng lugar. Nagawa din niyang bawasan ang insurgency o NPA sa kanilang lugar na labis na nakatulong sa kapayapaan at kaayusan ng lalawigan. Tinawag siya bilang The Bazooka of the North ng isang article. Ngunit sa pagitan ng kanyang panunungkulan at pagiging may asawa, naipabalita din ang mga pambababae, alak, posesyon ng armas, pagkakalulong at pananakit sa mga aid. Noong siya ay governor, panandaliang siyang nakulong dahil sa illegal detention na isinampa sa kanya ng mga dati niyang aid. Taong 1996, sinabi ni Maria Teresa sa isang interview ng Manila Times na una siyang nahulog kay Rudy dahil sa kanyang pangalan, posisyon at koneksyon. Ngunit iginiit niya na higit pa sa mga bagay na iyon ang tuluyang nakapagpalapit ng kanyang puso sa dating mayor. Aniya, he had great personality. He was down to earth. He is basically a good person, smart, intelligent. He was not corrupt like most politicians you see now. He was a perfect gentleman. Taong 1996 din ay nabalitaan na sumulat ng handwritten letter si Maria Teresa sa dating Senador Leticia Ramos Shahani, isang kilalang taga-suporta ni Fariñas. Sa sulat ay inilahad ni Maria Teresa na nais na niyang makawala sa kanilang kasal ni Fariñas. Inilahad niya sa sulat na siya ay sinasaktan at hinihiling niya na ilayo siya sa kanyang asawa. Bilang postscript ay inilagay ni Maria Teresa ang kanyang thumb mark upang matiyak ng senadora na hindi peke ang sulat. Pagdating ng Oktubre ay nagulantang ang buong bansa sa interview ng probe kay Maria Teresa. Inilahad niya ang mga pangyayari na sa umpisa ay paminsan-minsang sampal lamang at pambubugbog hanggang sa pinahihirapan na siya gamit ang tubig at basang tela sa kanyang mukha. Paminsan ay Sprite o 7-Up pa di umano ang ginagamit ng kanyang asawa. Pinasukan din daw siya ng armas sa kanyang bibig. Ngunit iginiit niya na hindi niya nais ipahiya ang asawa o perahan ito. Nais lang umano niyang makawala sa kanilang kasal. Aniya, I do not wish to embarrass him. I do not want to humiliate him. I'm not out just for any money. I'm even willing to give up everything. I just want my freedom, my independence. I want my annulment and I want what's due to me as my constitutional rights as a Filipino. Sa panahong ito ay 9 na buwan nang nagdadalang tao si Maria. Ayon sa isang article ay nais ni Maria Teresa na magkaanak kada taon. Hindi lamang dahil mahal na mahal niya ang mga sanggol, ngunit depensa niya ang kanyang pagbubuntis mula sa pang-aabuso ng kanyang asawa. Hindi naman daw lubusang natitigil ang pananakit pero nababawasan ito ayon kay Attorney Evelyn Ursua ng isang rights activist na nakausap ng ilang oras si Maria Teresa matapos siyang i-rescue ng isang women's group nang magdesisyon siyang iwan ang kanyang asawa. 9 na buwan ng buntis noon si Maria Teresa. Dahil malapit ng manganak si Maria Teresa at nasa kamay ng mga rescuers, ay nagpumilit pa rin ito na dalahin siya sa parehong ospital na pinag-anakan niya sa mga nauna niyang anak.
Dahil dito ay natuntun siya ni Fariñas at nang dumating na ang isang espesyal na pangkat ng mga pulis na magbibigay ng proteksyon sa kanya ay nagkaayos na sila ni Fariñas at nagkabalikan. Isang linggo lamang ang lumipas nang bumalik siya sa kanyang asawa matapos ang kanyang interview sa Probe. Ayon sa isang article sa Cosmopolitan magazine na pinamagatang Cry for Help, with no money, no government protection but only a baby begging to be delivered, Maria was left with no choice but to return to her husband. On October 15, she gave birth to her sixth child, a boy. It was also her birthday. She was 34. Matapos ang kanyang panganganak ay nagpaunlak naman siya ng interview sa Magandang Gabi Bayan kasama ang kanyang asawa. Sinabi niya sa kilalang host na si Noli De Castro na marahil ay nai-insecure lamang siya dahil sa pagbabago ng kanyang katawan at sa pagiging housewife. Anya, baka dahil buntis po ako, hindi ako maganda sa kanya, puro motherhood po, puro housewife na lang. Saad naman ni Fariñas patungkol sa media, partikular na sa palabas na Probe, violated our rights as husband and wife. At sa Manila Times naman ay sinabi niyang, saan ka naman makakita ng tampuhan lang ng mag-asawa, ipa-flash mo sa TV. Ngunit bago pa ang palabas ng 1996 interview ay makailang beses na ding humingi ng tulong si Maria Teresa. Noong 1980s, dalawang magkaibang journalist ang pinuslitan ni Maria Teresa ng note. Isa na dito, si Nini Valera. Habang ini-interview niya si Maria Teresa sa bahay ni Fariñas sa Lawag, pinuslitan siya ni Maria Teresa ng note habang sa di kalayuan ay makikita si Fariñas na naglilinis ng kanyang baril. Nang umalis saglit si Fariñas ay napansin ni Nini na naglalagay ng pulbo si Maria Teresa upang takpan ang paso ng sigarilyo sa kanyang baba. Nang basahin na ni Nini ang note ay nakalagay dito na please help me. Ayon naman sa isa pang reporter na nag-i-interview din kay Maria Teresa habang naglilinis si Fariñas ng kanyang baril sa di kalayuan. Nang tanungin niya si Maria Teresa kung masaya ba ito, ay nakangiti siyang sinagot nito ng I can't ask for anything more, habang ipinupuslita isang note sa kanya. Nang matapos ang interview at basahin ng reporter ang note, nakalagay dito na please help me, he's beating me up. Noong 1992 naman ay kinontak ni Maria ang Kalakasan Hotline, isang NGO para sa mga kababaihang in distress o nagdurusa. Ayon kay Analea Sarabia, Vice President ng organisasyon, sa umpisa saglit-saglit lang yan at saka walang pangalan, umiiyak, hindi namin alam kung sino. Hindi umano nagpakilala si Maria Teresa sa telepono at ilang taon na natili bilang mystery caller. Sa simula ay hindi ito nagsasalita, puro iyak at ungol lamang ang naririnig nila. At matapos ang ilang buwan ay nagkwento na ang babae sa kasindak-sindak na dinaranas niya sa kamay ng asawa. Gaya ng pagpilit ng kanyang asawa na gumamit muna siya ng ipinagbabawal na bisyo bago ang pagtutuos nila sa kama kung saan itinatali din siya. Magsisindi ito ng sigarilyo at pagkatapos ay gagamitin bilang ashtray ang kanyang katawan. Ngunit tumatanggi pa rin umano ang mystery caller na ibigay ang pangalan niya at ng kanyang asawa. Taong 1995 daw nang umamin na ang mystery caller na siya ay si Maria Teresa Carlson at ang asawa niya ay ang nooy governor ng Ilocos Norte na si Rodolfo Fariñas. Naputol ang koneksyon ng grupo at ni Maria Teresa. Setyembre 1996 lamang nakakuha ng tsansa ang Kalakasan na makipag-ugnayan kay Maria Teresa sa pamamagitan ng kapatid niyang si Gidget at mai-refer siya sa isang lawyer nang malaman nilang lumipad si Maria papuntang US kung saan nakatira ang iba pa niyang pamilya. Sa wakas, malaya na si Maria Teresa. Ngunit pagdating ng ika-30 ng Setyembre ay tumawag si Maria Teresa sa Kalakasan at sinabing nasa Manila siya at nananatili sa building na pagmamay-ari ng mga Fariñas. Umuwi ang kanyang asawa sa Ilocos Norte at kasalukuyan siyang buntis sa pang-anim niyang anak. Nais niyang tumakas at muli siyang humingi ng tulong sa organisasyon na hindi naman ipinagdamot ito sa kanya. Agad na naghanap ng shelter ang Kalakasan. Una nilang nilapitan ang The Haven, isang women's crisis center na pinalalakad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Alabang. Ngunit tinanggihan sila nito at sinabing hindi sila maaaring ma-involve dahil ang asawa ni Maria Teresa ay isang opisyal ng gobyerno. Kaya naman humingi ng tulong sina Sarabia sa simbahan, media at gobyerno. Maging sa opisina ni Senadora Leticia Shahani na nooy paalis papuntang New York. Ngunit tanging si Sister Mary John Mananzan lamang ng St.
Scholasticas College ang nagbukas ng pintuan upang magbigay ng shelter para kay Maria Teresa. Sa kabilang banda ay nagdadalawang isip si Maria Teresa sa kanyang pagtakas at nagmungkahi na maghintay na lamang hanggang mailuwal ang kanyang anak. Gayunpaman ay pumayag siyang sumulat ng letter of appeal para sa tulong mula sa kalakasan. Ilang mga staff na nagpanggap bilang fans ni Maria Teresa ang nagdala ng sulat sa Fariñas compound. Nag-isip sina Sarabia at Maria Teresa ng iba't ibang paraan ng pagtakas, ngunit nagdadalawang isip si Maria hanggang dumating ang 10 ng Oktubre 1996, isang araw bago ang pagbalik ni Fariñas mula sa Ilocos Norte. Tumawag si Maria Teresa sa kalakasan upang sabihin na aalis siya sa building kapag tulog na ang lahat bandang 11 p.m. Nakataka si Maria Teresa nang hindi napapansin ng mga gwardya dahil sa distraksyon na ginawa ng grupo ng mga kababaihan mula sa kalakasan. Matapos makuha ng ligtas si Maria Teresa ay idinala na siya sa shelter. Nadismaya naman ang mga rescuers ni Maria Teresa nang tawagan niya ang kanyang asawa sa Ilocos Norte at sabihin na wag na itong mag-atubiling hanapin pa siya dahil iniwan na niya ito. Kinabukasan ay kinausap ni Maria Teresa ang kanyang stepfather at nagpumilit na umalis ng shelter ng mag-isa para magpa-interview sa probe team ng GMA7. Pagkatapos ng interview ay nagpumilit naman siyang dalhin sa ospital ng UST kung saan naroon ang doktor na tumulong magluwal ng iba pa niyang mga anak. Doon sa ospital na sila nagkita ni Fariñas at nagkaayos. Pagpanaw, 23 ng Nobyembre 2001. Matapos ang 5 taon ay kumalat ang balita na pumanaw na si Maria Teresa. Mula sa 23 palapag na tinitirahan niyang upper-class residential na Platinum 2000 condominium sa may Green Hills, San Juan. Nangyari ito 2 linggo lamang matapos maibalita ang pagpaslang sa isang batikang aktres na si Nida Blanca. Tapat lamang din ng kondo ni Maria Teresa ang Atlanta Building kung saan nakita naman si Nida. Ayon sa kwento ng kasambahay ni Maria Teresa na si Rochelle Flores, 27 taong gulang, hindi daw mapakali ang dating aktres. Pinaglalak daw ang mga bintana at pintuan at sinasabing may mga tao na paparating upang sila ay patayin. Bago ito, tumakbo palabas ng kanyang kwarto habang isinisigaw ang "Rochelle, bilisan mo, takbo, hinahabol nila tayo." Agad daw kinuha ni Rochelle ang intercom at tinawagan ang security office ng gusali upang hilingin na magpaakit sila ng isang gwardya upang tulungang pakalmahin si Maria Teresa. Bago niya sinundan ang amo, paakyat na daw siya ng elevator nang makasalubong niya ang security guard na si Martin. Sabay silang pumunta sa rooftop na nasa taas lamang ng penthouse na tinitirahan nila, ngunit wala ito doon. Habang pababa sila ay nakatanggap ng tawag ang guard sa kanyang two-way radio. Sinabi ng nasa kabilang linya na silipin niya ang 3rd floor. Dahil may ilang residente na nagsabing may narinig silang malakas na kalabog ng tila isang nahulog na bagay. Pagdating nila sa 3rd floor ay natagpuan nila si Maria Teresa na wala ng buhay. Nakahandusay sa isang air vent at suot umano nito ang damit na suot niya noong umaga lamang nang pumunta sila ng Malacanang. Upang ipakita kay nooy Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang isang videotape na naglalaman ng patunay na sinasaktan ng kanyang asawa ang isa sa kanilang mga anak na inaanak ng Pangulong Arroyo. Ayon kay Pangulong Arroyo ay hindi niya natanggap ang sinasabing videotape dahil wala siya noon sa Malacanang nang pumunta si Maria Teresa. Isang miyembro naman ng PSG o Presidential Security Group ang kinumpirmang nakausap niya si Maria Teresa. At totoo ngang sinubukan nitong ipabigay ang videotape sa Pangulo, ngunit nirefer niya si Maria Teresa sa PSG headquarters. Nakalaunan ay nalaman niyang hindi ito pumunta. Ngunit ayon sa kwento ni Rochelle, nang madat na nila ang taxi ng Gate 7 ng Malacanang ay hinarang sila ng Presidential Guards at pinabalik. Dagdag pa ni Rochelle, ilang araw bago ang paglundag ni Maria Teresa ay paikot-ikot daw ito at sinasabing, "I miss my baby. Don't leave me." Naniniwala naman ang Vice President ng Kalakasan na matapos ang pinagdaanan ni Maria Teresa ay hindi na kailangan pang ni Fariñas ang kanyang asawa. Sapat na umuno ang pang-aabusong pinaranas nito kay Maria Teresa upang tuluyang mag-udyok na gawin niya ito. Kinabukasan,
Matapos ang pagkawala ni Maria Teresa ay nag-rally ang nasa 100 miyembro ng iba't ibang militanteng women's group sa harap ng opisina ng Commission on Human Rights Office o CHR sa Quezon City upang ipakita ang kanilang pagtuligsa sa pagkamatay ni Maria Teresa at upang itulak ang pagpasa ng isang batas na gagawing criminal act ang pananakit sa mga kababaihan sa pamilya at asawa. Ika-8 ng Marso 2004, pinirmahan ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang Republic Act 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act na naglalayong protektahan ng mga biktima kahit walang protection order o hindi pa nakakapagsampa ng kaso. Kinikilala din ito ang Battered Woman Syndrome, isang psychological trauma na nagreresulta mula sa patuloy at iba't ibang uri ng pananakit. Mga alaala ng malalapit kay Maria Teresa. Malapit na kaibigan ni Maria Teresa ang kapwa niya aktres na si Carmy Martin. Nakasama niya ito sa Chicks to Chicks. Inilarawan siya ni Carmy bilang bubbly, napakaganda, parang Virgin Mary, maputi, maganda ang paa, pati ang legs para talagang manika. Ang aktres naman si Gladys Reyes ay minsanang nakaka-text ni Maria Teresa. Isang araw bago ito mamatay ay nakatanggap daw si Gladys ng ilang text message mula kay Maria. Ilan dito ay, "Please help me, the house is burning. I'm burning. Help me, I'm dying. My house is burning." At nagbigay pa umuno ito ng numero na kukontakin. Akala ni Gladys ay fire department, ngunit nang kanyang tawagan ang numero, ito ay mula sa Malacanang. Kaya naman kinontak ni Gladys ang kaibigan ni Maria Teresa na si Carmy Martin, na siya namang tumawag sa condominium na tinitirahan ng kaibigan. Isang galit na guard umano ang sumagot at sinabing wala pong sunog dito at nasa itaas lang po si ma'am. Minsan daw ay may sinasabi ang aktres na mayroong humahabol sa kanya, kaya nagpapako ito ng mga bintana at pintuan. Ang aktres at beauty queen naman na si Melanie Marquez na siyang nanalo bilang Binibining Pilipinas bilang Miss Young Philippines. Si Maria Teresa ay inilarawan ang yumaong aktres bilang sweet, thoughtful, at malambing. Anya, "We were roommates during the pageant and she was fun to be with. Always smiling, always happy, very karyosa and never troublesome." Dagdag pa niya, "Years later, whenever we would see each other, Teresa would always embrace me and tell me we look alike." Ayon kay Melanie, matapos lumabas ng balita at makatakas si Maria Teresa ay nagkaroon siya ng pagkakataon na bigyan ito ng payo. Anya, "She was able to escape at that time and we had a chance to talk, so I told her, if a man starts hitting you, there should be no more reason to still live with him. Not even if you have kids." Ikinalulungkot daw ni Melanie na ito ang kinahantungan ng kaibigan dahil parang kapatid na rin ang tuling niya dito. Si Maria Teresa ay mayroon ng 10 taon na naninirahan sa condominium, ngunit sabi ng mga kapitbahay niya ay nagtatanguan lamang sila upang bumati sa isa't isa. Napansin nilang nagdagdag ng husto ang timbang nito simula nang mawala sa showbiz. Sa mga ilan naman na nakapasok sa loob ng kanyang kondo ay inilarawan ito bilang hindi kalinisan at wala umunong laman ang refrigerator nito. Madalas din marinig ang mga sigaw ni Maria Teresa sa kalagitnaan ng gabi, kaya naman nagkaroon ng mga haka-haka ang mga kapitbahay at mga gwardya sa gusali hanggang sa lumantad si Maria Teresa sa pang-aabusong dinaranas sa kamay ng asawa. Awa ang naramdaman ng mga ito nang lumantad na ang aktres sa kanyang dinaranas sa pribadong buhay. Kahit pa binawi niya ang kanyang statement ay naaalala ito ng mga kapitbahay niya at mga gwardya sa gusali kada maririnig nila ang pagsigaw niya. Ano naman ang naging reaksyon ni Congressman Fariñas sa mga aligasyon ukol sa pangyayari? Sa pagkamatay ni Maria Teresa ay na-focus naman ang atensyon sa asawa niyang si Fariñas na nooy isa ng congressman. Disyembre 2001 pinaunlakan niya ang isang interview sa reporter na si Butch Francisco para sa Philstar Global. Ilan sa mga tinanong sa kanya ay, Number 1, karaniwan na sa mga politiko ang mag-uwi ng trophy wife. Ito ba ay pareho sa kaso ni Maria Teresa? Anya ay isang maruming laro ang politika at kapag mag-aasawa ang isang politiko ay tinitingnan nito ang background ng kanyang mapapangasawa, maging ang angka na pinanggalingan nito. Ngunit anya ay may itinatago si Maria. Produkto siya ng isang nightclub sa Olongapo at hindi niya nakilala ang tunay niyang ama.
Isang bigat ng damdamin na dala-dala niya kahit pa kasal na sila. Ngunit parati raw niyang sinasabi kay Maria na okay naman ang public image nito at hindi naman din siya naging isang bomba star. Isa siyang beauty queen at movie star. Anya, I didn't marry her because she was a movie star. Love talaga iyon. Number 2. Paano nga ba si Maria bilang isang asawa? Erratic daw ito o paiba-iba ng ugali. Ngayon sweet, maya-maya ay iba na ang ugali na tingin ni Fariñas ay may kinalaman sa pinagdaanan niya noong bata pa siya. Tingin niya ay iniisip ni Maria Teresa na hindi siya karapat-dapat maging asawa at laging nahingi ng pabor na ipadala siya sa malayo. Kaya kaysa masira ang kanilang pamilya dahil sa kanya. Iniintindi na lamang daw ni Fariñas na ito ay dahil hindi alam ni Maria ang konsepto ng pamilya. Minsan daw ay napaparanoid si Maria at inakusahan ang mga anak nilang babae na nagbubug para sa kanya at dumating daw sa punto na minsan ay mas gusto ng mga anak niya na hindi na lamang siya kasama. Gaya ng panahon na manonood sila ng concert ng bandang The Course sa Araneta. Sinabi daw ng anak niya na huwag na lamang isama si Maria sa concert dahil baka magyaya na namang umuwi ito. Ngunit hindi siya pumayag at isinama pa rin si Maria Teresa. Naging maayos naman daw ang panonood nila. Paano nag-celebrate ng kanyang huling kaarawan si Maria Teresa? Muntik na daw na hindi magkaroon ng selebrasyon. Mula Maynila ay nagpunta daw si Maria sa Lawag noong araw na yon sakay ang bus na pagmamay-ari ng Fariñas upang silipin ang kalagayan ng kanyang stepson na mayroong fracture sa ilong mula sa isang aksidente. Nang makita niyang okay na ang kalagayan ng kanyang stepson ay sinabi lamang umano ni Maria Teresa na alis na ako. Inakala daw ni Fariñas na hindi niya ito gagawin ngunit maya-maya ay napag-alaman niyang nakasakay na ito ng bus pabalik ng Maynila. Tinawagan pa niya ang bus upang pabalikin sa Lawag si Maria Teresa kung saan naging smooth at masaya naman daw ang kanilang selebrasyon. Ngunit kinagabihan ay bumalik din agad sila sa Manila dahil mayroon siyang a-attendang hearing sa Sandigbayan kung saan nakasama pa sa loob ng courtroom si Maria Teresa. Number 4. Gaano naging kapasensyoso si Fariñas sa paibabang ugali ng asawa? Sagot niya, naubos ang pasensya ko in the sense that I would just let her go. If she leaves, edi umalis siya. Sige lang, hindi ko na siya hinahabol-habol pa. Number 5. Sinasaktan ba niya ng physical si Maria Teresa kapag sila ay may away? Sagot niya, in defense of myself, sometimes she would hurt the kids and I had to restrain her. I would get scratched all over and then I had to twist her arm. Kung mabubuhay ka ulit, pakakasalan mo ba ulit si Maria? Sagot niya, yes, I married her twice. Yung love affair kasi namin was like a fairy tale at the start. I loved being with her. We enjoyed the same kind of things. We liked the same kind of music. We'd go scuba diving together. We'd go hunting. Okay lang sa kanya that she would be the butt of my jokes. And I really appreciated the fact na inalagaan niya ang dalawang anak ko sa ibang babae. During the elections, nangangampanya yan. She'd go on a house-to-house campaign. Pero kapag sinumpong na naman yan, she'd start hearing things and then she becomes uncaring. Ang pagkakamali ko, sana naki-ride on na lang ako. May mga pagkukulang din ako sa kanya. Hanggang dito na lang. Kayo, anong masasabi nyo sa kasaysayan ni Maria Teresa Carlson? Sa tingin nyo ba ay totoong sinasaktan siya ng kanyang asawa? I-comment lamang ang inyong opinion sa ibaba. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.